Hitik sa mga kwentong kasaysayan, saksi ang bawat bayan at lungsod sa mga pangyayaring naganap noong kasagsagan ng mga digmaan, isang uri ng peninsula na matatagpuan sa southwestern part ng Luzon, probinsya na bahagi ng rehiyon ng Central Luzon o Region 3. Kadikit ang probinsya ng Zambales sa hilaga at Pampanga sa hilagang silangan dahil isang peninsula nakapaligid sa probinsya ang Manila Bay sa silangan, Corregidor Bay sa timog, West Philippine Sea sa kanluran at Subic Bay naman sa hilagang kanluran. May naitatagong kasaysayan at malapraisong lugar. Mitay na, Labay Kata, lugar ng matatapang at magigiting ang probinsya ng Bataan. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Sinasabing ang pinakaunang mga taong naninirahan sa rehiyon ng Bataan ay ang mga Aita Magbekin mula noong huling bahagi ng 16th century, kung saan isa sa mga pinakaunang Negrito na ninuno pa rin ng mga Pilipino sa kasalukuyan na kalaunay nanirahan din sa nasabing lugar ang mga Tagalog na nagmula sa katimugang Luzon. Dahil isa itong seaside na probinsya ay ilang mananakop na ang nakadaong dito. Isa na ang piratang Inchik na si Limahong noong 1574. Late 16th century, ang mga Aita Magbekin ay lumipat sa mga bundok ng Bataan. Nang sumapit naman ang taong 1647, sa panahong ito, nahati pa sa dalawa ang lalawigan, ang Pampanga na kung saan kabilang ang Orayon, Pilar, Balanga, Abukay, Samal, Orani, Hermosa, Dinalupihan at ang Corregimiento de Mariveles naman ay kinabibilangan ng Mariveles, Bagak, Morong at Maragondon sa Cavite. Nang dumating naman sa bansa ang mga Dutch, sa pagnanasang makuha nila ang Pilipinas mula sa Espanya, pinasakir ng mga Dutch ang mga locals ng bayan ng Abukay kung saan nais silang pabagsakin ang pamumuno ng Kastila. Ayon sa mga tala ng historiador na si Cornelio Bascara, Enero 11 ng taong 1757 nang itatag ni Gobernador General Pedro Manuel Aranja ang La Provincia de Bataan, hiwalay mula sa Pampanga at Corregimiento de Mariveles. January 6, 1942, napasok na ng puwersa ng mga Hapon ang Bataan. Sa loob ng 3 buwan, nilabanan ng magkasanib na puwersa ng mga Pilipino-Amerikano ang mas lumakas na puwersa ng mga sundalong Hapon na sa panahon na yon ay kontrolado na ang halos kabuuan ng Asya-Pasifiko. Batay sa isinagawang War Plant Orange 3 ni General Douglas MacArthur, ang Bataan ang magsisilbing sentro ng pagdepensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapon. Subalit noong April 9, 1942, tuluyan nang bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon. Ang Bataan ang isa sa mga huling strongholds ng Allied Forces sa Pilipinas, kasama ang mga isla ng Corregidor at El Fraile. Sa kaparehong araw, 76,000 na mga sundalong Pilipino at Amerikano ang pinaglakad ng mga Hapon. Ang ibang prisoners of war o POW ay nagsimulang maglakad sa bayan ng Mariveles, habang ang iba ay nagsimula naman sa Saysain Point sa bayan ng Bagak. Mula sa kanilang starting point, 106 kilometers ang kanilang nilakad hanggang sa makarating ang mga prisoners of war sa istasyon ng tren sa San Fernando, Pampanga. Pagdating doon, nagsiksika ng mga sundalong Pilipino at Amerikanong bihag sa bawat bagon. Sarado ang mga bagon at walang kahit anong source of ventilation. Ngunit nang tumigil pansamantala ang train nito sa Angeles, dito sila binigyan ng mga locals ng pagkain at inumin. Nang makarating naman sila sa Capas Tarlac, naglakad ulit sila ng 14 na kilometro hanggang nakarating sila sa Camp O'Donnell. Sa kabuuan, nasa 160 kilometers ang tinahak ng mga sundalong Pilipino at Amerikanong bihag ng mga Hapon, kung ang starting point ay sa Mariveles. Pinaniniwala ang nasa humigit kumulang 10,000 hanggang 18,000 na mga Pilipino at 650 na Amerikano ang namatay. Sa pamamagitan ng Republic Act 11138, ipinagdiriwang tuwing January 11 ang Foundation Day ng probinsya.
Nahati sa 12 ang lalawigan, isang syudad na Balangas City at 11 munisipalidad. Bagak ang pinakamalaking land area. Pilar ang may pinakamaliit naman na land area. Mariveles, Hermosa at Morong na kung saan kabilang sa Subic Bay Freeport Zone. Orani, Samal, Abukay, Urayon, Tinalupihan at Limay. Sa kabila ng maliit na land area ng lalawigan ay isa pa rin ito sa mga pinakapopulado sa buong Pilipinas. Sa katunayan, umapang 8 ang Bataan sa population density ranking ng bansa. Ang mga Bataenyo ay nahati sa iba't ibang grupo pero namamayagpag ang mga Tagalog at sinunda ng mga Kapampangan. Matatagpuan din sa probinsya ang mga grupo ng Aita Magbeken na pinaniniwala ang mga unang nanirahan sa Bataan bago pa dumating ang mga Kastila. Ilan naman sa mga taong kilala at native Bataenyo ay si Cayetano Arellano, ang pinakaunang Chief Justice ay Tubong Orayon, PBA players na sina Gary David at Kirby Raimundo, ang mountaineer na si Rumi Garduse, ang tanging Pilipinong nakakyat sa 7th summit ng mundo, TV personality na si Mel Chanco na Tubong Pilar, at ang first transgender member ng Congress na si Geraldine Roman at ang kanyang kapatid na si Attorney Tony Roman. Ang buwan ng Abril ang maituturing na festival month ng probinsya dahil sa buwan na ito dinadaos ang 2 main festival ng Bataan. Una, ang Araw ng Kagitingan o Bataan Day na ginaganap tuwing April 9. Ito ay pagpupugay sa mga sundalong nakipaglaban noong pandaigdigang gyera. Banga Festival na idinadaos sa Balangas City na kung saan din kinuha ang pangalan ng lugar. Agrikultura at pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa probinsya. Ang Bataan ay maituturing din na Philippine Electrical Outlet dahil sa dami ng oil and coal power plants sa lalawigan, karamihan ay sa Limay at Mariveles. Mayroon ding mga renewable power plant dito tulad ng Bataan Solar Farm na nakakontribute din sa total power generation at ang Bataan Nuclear Power Plant sa May Morong, ang pinakauna sanang power plant sa bansa pero di natuloy ang operasyon hanggang sa ngayon. Dahil sa tabing dagat ay sikat na delicacy sa probinsya ang bangus tinapa. Ang smoke and dried fish na ito ay madalas ding pinangtatapping sa kanilang very own pansit palabok. Sikat ding produkto dito ay ang kasoy na madalas ding ginagawang cashew butter o peanut butter. Mga natural wonders ng probinsya tulad ng Lucky Beach at Kamaya Coast ng Mariveles, mga talon tulad ng Ambon-Ambon Falls, Pasukulan Falls, Dunsulan Falls. Sa mga bundok naman, andyan ang Mount Natib ng Orani at Mount Mariveles, ang pinakamataas na bundok ng Bataan. Bataan National Park, Bataan Death March Marker, Filipino-Japanese Friendship Tower sa May Bagak, Limbagang Pinpin Museum sa May Abukay, Flaming Sword Monument ng Pilar, Orani Church, at syempre ang Dambana ng Kagitingan na nasa bundok ng Samat. Ang 92 meters na cross sa tuktok ng bundok ay itinayo bilang pagpupugay at pagbibigay parangal sa mga lumaban at nagsakripisyo ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyan, mababakas pa rin ang mga yapak ng kasaysayan sa probinsya ng Bataan, ngunit mas masasalamin na kung paano ito nagbago at umunlad sa paglipas ng panahon. Ang kasaysayan ng Bataan ay kwento rin ng bawat Pilipinong patuloy na nagpapakatatag at buong tapang na humarap sa anumang hamon ng buhay. Shoutout kay John Michael Monreal, Dave Sandoval from Davao de Oro, Christopher Anwada, Manny Muhi, Marlon Pipito, George Alcalan ng Pantukan, Davao de Oro, Rayleigh Dizon, Ricky Tumbagahan Trimanyes at kay Eman Ventura. Maraming salamat po sa inyo. Panahan, lumahig ng bayanihan.
lahat